Amen. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay magsisimula na po sa ating pong gawain ngayong gabi nito, sa ating pong pulong panalangin. At sa mga maaga pong punta ay magandang gabi po sa inyo lahat. At sa mga nakatutok naman po sa ating pong live stream, magandang gabi po sa inyo lahat at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Okay po, at sa ating pagpatuloy ay awitan po natin ang Panginoon. Ayan. Himno bilang siyam na po. Hymn number 90 sa ating mga pampasiglang awit. Awitin po natin ang sa Diyos tayo ay sumunod. Sige po, tayo mong lahat. Aksan natin. Sa pag-utos ng Diyos tayo ay sumunod. Ready? Sing. Sa pag-utos ng Diyos tayo ay sumunod. Sa salitan mayroong panahing lubos. Ilaw, ilaw, ilaw ng lahat. Ilaw, ilaw ng ating buhay. Jesus ang Diyos ang amin ay buksan. At ang kami ay magpapalain. Aming kalagayan sa sangkaupan. Jesus palitan ang buhay sa lipunan. Ilaw, ilaw, ilaw ng lahat. Ilaw, ilaw ng ating buhay. Jesus ang Diyos ang amin ay buksan. At ang kami ay magpapalain. Ako ay inutaan at Espiritung Banal ng biyayang walang hanggan ako'y patutungan. Ilaw, ilaw, ilaw ng lahat. Ilaw, ilaw ng ating buhay. Jesus ang Diyos ang amin ay buksan. At ang kami ay magpapalain. Amen. Ngayon po, Panginoon. Ngayon po ay bisitahin po tayo lahat. At pangunahan po tayo sa panalangin ni Ate Aileen Grace. Amen. Makakaupo na po kayo lahat. At minsan pa po ay awitan natin ang Panginoon. Himno siyam na po dalawa. Hymn number 32 sa ating mga pampasilang awit. Awitin po natin ang ang lupain maganda. Sinapit ko ang lupain. Ready? Sing. Sinapit ko ang lupain. Oh,
welcome po natin si Brother Reynaldo Bianzo, ayan po. At si Brother Lawrence, nakalimutan ko. Kanina kausap ko pa lang. Brother Lawrence Bianzo. Hindi na po sila iba sa atin, ano po? Dahil panahon po ni Pastor Dong. Nandito na rin po sila, ano po. Mga kasama po natin yan, mga Christian na po sila. Okay, welcome po at salamat po sa inyong pag-attend ngayon po sa ating pong pulong panalangin na po. Palayan po kayo ng ating Panginoon. Okay? Para po sa ating mga announcement, ayan, sa Saturday, tuloy-tuloy po din po ang ating pong visitation, ano po. Sa pangunguna po yan ng ating mission chairman, Brother Luisito Binson, ano po. Suportahan po natin ang paghahayok at paghahasik ng salita ng Diyos. Yung last Saturday ay nakapag-feeding program po ang ating mga kababalian po, napaka-matagumpay yung gawain po ng ating Panginoon na madami pong tayong mga natutuwa, mga young people at mga kabataan po na nakapakinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya po, patuloy natin suportahan ang ating pong visitation every Saturday alas 3 po ng hapon. Ayan. Kung nais niyo po kung sumama sa amin, punta lang po kayo dito sa church na 3 p.m. Okay po, susunod naman po ang ating pong Jail Ministry. Ayan. Isa po sa gawain na nakamatagumpay din po. Ano po? Sa pangunguna naman po ng aming president ng mga kalalakihan, Brother Birdie Oconer. Ano po? At sa darating pong December, ayan, nagkakaroon po tayo ng Jail Ministry sa Barangay Doña. Yan lang po yan sa bandang sa may highway, ano po. Kung nais nyo po supportahan ang ating pong Jail Ministry, ay meron po tayong Jail Ministry donation box po doon sa likod. Ang mangyayari po kasi, magkakaroon po tayo ng Christmas Fellowship kasama po ng ating mga PBL sa, doon nga po, sa Dunya. Magkakaroon po tayo ng gift giving, ano po. Kaya kung nais nyo po sumuporta, ay pwede po kayo magdala ng kahit ano po kung pwede ibigay, tulad po ng mga shampoo, paste, sabon panligo, sabon panlaban, pwede po natin ilagay doon po sa ating Jail Ministry Donation Box. Ayan po, supportahan po natin ang gawain sa jail. Ayan. At ang magiging speaker po dyan ay si Pastor Lino sa ating pong Jail Ministry. Ayan. At naka-ready na din po ang ating pong Bible study dito naman po sa PNP Walani every second Monday of the month. Ano po? Magkakaroon po tayo ng Bible study sa mga men in uniform po. Napakaganda pong oportunidad na mabahagian po natin sa salita ng Diyos ang ating pong mga kapulisan dito po sa Walani. Ano po? Okay. At sa darating naman pong December 14, tama po ba 14? Ang aming pong GBC Christmas Fellowship. Ayan. Malapit na po yan. Ilang linggo na lang. At kasama-sama po tayong celebrate ang Christmas. Okay. Sabay na po yan yung adults and kids. Sama-sama na po tayo dito po sa church. Ano po? Sa December 14. Okay, sa darating naman po December 20, Saturday. Ito po, magkakaroon po tayo ng worship service. Alas 9 po na umaga. Ayan. Sabado po yan ha. Makapagka pumunta po kayo ng Sunday. Magulat kayo, wala pong gawain. Ano po? Kasi po, magkakaroon po tayo ng Christmas kantata sa December 21, Sunday po. Kaya po minabuti po natin na magkakaroon po tayo ng worship service ng Saturday, December 20. Para po hindi na po tayo mag-alala sa mga hindi makakasama o sa may iwan o may gawain ba. Para po makapag-focus po tayo sa gawain ng Panginoon. Kaya sabi nga po ng iba dito, magsabadista muna po lang tayo. Sabado po kasi yun. Amen. At gaganapin po ang ating Christmas
kantata sa Philhoi Arena sa Manila po yan. Po, sa mga nakapagpalista na po, ay ayun. Sa mga hindi pa po, pwede pa po yata humabol at po mga kapatid. Para po maiayos na po ni Brother AJ yung ating po mga sasakyan ano po, at yung mga seating capacity. Okay po? Ayun, wala na. Patuloy po natin mag-pray ang ating po mga elders. Ano po, si Tatay Laing. Anong Sunday po ng hapon, pagkatapos po ng ating gospel hour, ay na sa kamudian po ng Panginoon ay dumalaw po kami. Kasama po ang ilang young people at si Pastor Lino. Yung iba po natin mga deacons. Nakita naman po natin na maayos naman po ang kalagayan po ni Tatay Laing. Ano po. Kaya nagpapagaling pa po siya sa kanyang nararamdaman po. Kaya hindi po si Nanay Nata. Patuloy po natin po pray. Si Nanay Isabel at si Tatay Laing po. Okay po. At ngayon po ay yan po muna ang ating po mga announcement. At ngayong gabi ay dadako na po tayo sa ating po testimony time. Sa mga pinagpala po ng Panginoon. Ito na po yung tamang pagkakataon upang ibahagi niyo po yung mga blessing niyo po natanggap sa ating Panginoon. Ano? Kasi nagiging kalakasan po yan para po sa mga nakakapakinig ng testimony nito. Yan po. Sige po. Sino po yung gustong makunang mag-testimony? Ito na po yung pagkakataon nyo. Okay. Diyan nyo na po. Meron po yan testimony. Tawagin po natin. Si Ate Angela. Mapagpalang gabi po sa atin. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa buong semester na natapos namin this school year. Sobrang blessed po dahil hindi nagkulang yung Panginoon, lagi siyang nakagabay. Simula sa pagbiyahe ko araw-araw, kung saan-saan kami napupunta dahil sa research. Tapos, sa katalinuhan na patuloy niyang pinapagamit sa amin. At ganoon din sa pagsama niya sa amin sa araw-araw. Kasi hindi naman po limit sa kaalaman natin na sobrang hirap mag-aral ng college ngayon. Sobrang taas ng demand sa mga students. So, ayun po, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi kasama ko siya, sinasamahan niya ako sa araw-araw. Nalalasan yung pressure, yung pagod. Actually, ang prayer ko every day is, i-restore niya lang araw-araw yung kalakasan. Ayun, sobrang thankful sa Panginoon. And kanina nakuha ko na din yung result ng grades ko for this sem. And to God be the glory po. Sobrang thankful po sa Panginoon. Dahil siya po yung may gawa ng lahat. Then, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa patuloy na pagsama sa pamilya namin, sa kalakasan, sa pag-provide sa mga pangangailangan namin. And papasalamat din ako sa Panginoon na patuloy niya kaming ginagamit sa kanyang gawain dito sa church. Ayun lang po. Amen. Panalo ng Panginoon. Sister Angela. Sipag po ang dala niya, hindi na po natutulog. Amen. Sabi ni Angela, si Irene ko yung kasunod. Binigyan niya sa akin. Ayun na, isang mapagpalang gabi po sa lahat. Ayun po, patuloy po ako nagpapasalamat po sa Panginoon sa patuloy po na pag-iingat po sa pamilya po namin. Sa magandang kalusugan po, ayun po, kahit po dumaan po sa mga sakit, ayun patuloy po pinagaling naman po ng Panginoon. At saka rin po yung sa trabaho po ni Papa, sa patuloy pong pagpaprovide po sa kalakasan, sa kalusugan niya po, kasi po mahirap po talaga yung trabaho po. Tapos ayun po yung katalaga ko kay Ate Angela,
Yun natapos po ng first sem namin. Ayun po, kahit po naninibago pa rin po hanggang ngayon kasi po first year college. Ayun po, kinaya naman po. Ayun po, nung nakaraan po nakita ko po yung grade ko po, kinakabahan po talaga eh. Pero ayun po, sa biyaya po ng Panginoon, kinaya naman po. Tapos nagpapasalamat din po ako sa patuloy po na blessings po. Ayun po, di naman po nagkukulang po sa aming pamilya po. Ayun lang po, isang mapagpalang gabi po. Amen. Patuloy po natin isama sa panalangin yung ating pong mga students, yung mga high school, yung mga lalo yung mga college. Sama po natin sa panalangin. Okay po, meron pa po ba mga kapatid? Sige po, kahit isa pa po. Yun, amen. Yan si Brother Lawrence. Nagpapasalamat po sa Panginoon dahil po sa binibigay po sa aming blessing na ano-ano sa pag-iingat sa trabaho na. Nagpapasalamat po sa Panginoon dahil nakalagay ko po sa dati ko sa tinatawag ko. Yan, si Brother Lawrence. Isa po yung din missionary. Mission niya sa nabanggit niya kanina, Korea and Japan. Ginagamit po siya ng Panginoon sa ibang banal. Okay po, tayo po ay magsitayo na po lahat at uwitin po natin ang ating doxology. Amay papuwihan, anak Espiritu Kuya DJ. Amen. Tulong po kayong lahat. Tawagin po natin ang ating pong spiritual number.
most in the world, but I never wonder you will sometime, Jesus, forever to the world. You were right there beside me. You will sometime.
Sige po, at ngayon po ay hindi na po tayo mapapatagal at ihandaan po natin ang ating pong mga puso isipan, ang ating pong pakikinig po, ano po. Ibabahagi po ang salita ng Diyos ng isa po nating kapatid. Ayan, tawagin po natin si Brother Leonard De Leon. Isa pong mapagpalang gabi sa bawat isa po sa atin. Samahan niyo po ako ng mag-aaral ng salita ng Diyos. Kung may mga banal na kasulatan po tayo, ay buksan po natin sa aklat ng Jeremias. Jeremiah chapter 29, verses 10 to 15. Jeremiah chapter 29, verses 10 to 15. Ako na lamang po ang babasa. Sundan na lamang po ng ating mga paninig. Jeremiah chapter 29, verses 10 to 15. Ito po ang sinasabi sa verse 10. For thus says the Lord, after 70 years are completed at Babylon, I will visit you and perform a good work toward you and cause you to return to this place. Verse 11, for I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Verse 12, then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you. Verse 13, and you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Verse 14, I will be found by you, says the Lord, and I will bring you back from your captivity. I will gather you from all the nations and from all the places where I have driven you, says the Lord, and I will bring you to the place from which I caused you to be carried away captive. And verse 15, because you have said, the Lord has raised up prophets for us in Babylon. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon ito na kami po ay makapag-aral ng iyong mga salita. Gamitin mo lamang ako, Panginoon, bilang nakapag-atid ng iyong mga salita. Maraming salamat po sa pagpapalang ito, sa pagkakataon na papag-aaral ng iyong mga salita. Samahan niyo po ang bawat isa sa gabi nito. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Unang-una po sa lahat, ay alam natin na palagi natin ginagamit ang Jeremiah chapter 29, verse 11. Lagi natin siyang ginagamit na memory verse. Isa yan sa mga pinakapalasa o isa yan sa mga pinaka-popular na memory verse na ginagamit natin kapag meron tayong mga pagsubok na dinaraanan sa buhay. When we are facing trials in life, we always remind ourselves of that verse. Ano yung sinasabi sa Jeremiah chapter 29 verse 11? For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Pinapakita dito sa talatang ito ang magandang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. But you know what? There are people who use that verse using wrong context. May mga tao na ginagamit ang talatang yan sa hindi tamang paraan. That verse
is commonly used in prosperity gospel. Alam po, familiar na tayo sa term na prosperity gospel. Na sumampalataya ka lamang sa Panginoon, ibibigay niya ang lahat ng gusto mo, hindi lamang buhay na walang hanggan. Manampalataya ka lang, magbigay ka lang, that faith can lead to success and happiness. There are people who believe in this, mga charismatic people. They have prosperity theology na ang gusto lamang ng Diyos ay kaayusan sa buhay, financial blessing, physical well-being. Sinasabi nila ito lamang ang kalooban ng Diyos sa tao. Pero kapag karamdaman, kapag sakit, kapag poverty, ang tingin nila doon sumpa. Ang tingin nila doon, hindi siya bahagi ng Christian experience. Sino bang tao ang ayaw ng kaunlaran sa buhay? Sinong tao ang ayaw ng success, ng happiness, ng healing? Who doesn't want those things? The problem with these people, when they use this verse, they misrepresent the character of God. Mali yung pagtingin nila, mali yung pag-unawa nila sa salita ng Diyos. Because prosperity gospel is antithetical to the inhumane experiences of Jesus' apostles. Kapag binalikan natin yung kasaysayan ng mga apostol, makikita natin yung mga pinagdaanan nila si John the Baptist. Pinugutan ng ulo. Success ba yun? Happiness ba yun? Si Apostle Peter, ipinahalo sa krus, yung nakabaliktad. Happiness ba yun? Success ba yun? Is that the will of God for them? The problem with people is that iniisip nila na puro kaayusan lang ang buhay. Success, happiness, but it is not. The problem is that it seems that they do not understand the right context of that verse. Ngayon, pag-aaralan natin yung Jeremiah chapter 29, verse 11. Ano yung tamang kahulugan ng talatang ito ayon sa kasaysayan ng Biblia? We need right context to understand this verse. Because Jeremiah chapter 29, verse 11 is a specific promise to a specific set of people at a specific time and place in history. Alam niyo ba yung talatang yan? Hindi iyan ipinangako sa mga Kristiyano katulad na. It is not a promise for us. It is a specific promise to the ancient Israelites. Ipinangako ito ng Diyos hindi sa mga Kristiyano ngayon, kung hindi sa mga tao na nasa exile, sa mga Israelita na sinakop ng mga manlulupit. It is not about instant success na mananalangin ka sa Panginoon na ganito, ganyan, ibigay mo yung lahat ng gusto ko, mangyayari. It is not the right context of that verse. Sure, you can pray about those things. You can pray for success. You can pray for happiness, for healing. Pero in Jeremiah chapter 29 verse 11, meron siyang malinaw na konteksto. Meron pinatutungkulan yung Diyos patungkol sa talatang niya. God was speaking specifically to the exiled Israelites in Babylon. Ang mga Israelitang ito ay inagawan ng lupa. Sinakop sila ng manlulupig na si Nebuchadnezzar. Nabasa kanya ang lupain ng mga Israelita. And you know what? God let that happen. Hinayaan ng Diyos na mangyari yun, na malupit sila ng mga mananakop. Kasi kung titingnan natin yung kasaysayan ng salita ng Diyos, laging tinutulungan ng Panginoon yung kanyang mga anak. Lagi niyang tinutulungan yung bayang kanyang pinili.
but at that point of time, hindi niya tinulungan. The colonizer succeeded because God allowed it. Hinayaan ng Diyos na mangyari yun. Sapagkat ang mga Israelita, hindi sila marunong makinig sa Diyos. They never listen to God. They are hard-headed people. Matitigas ang ulo ng mga Israelites. They betrayed God over and over. Countless times, nagtataksil sila sa Diyos. Ganun ang kanilang ginagawa. Meron silang covenant na ganito ganyan, kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng mga Israelites. They always break that covenant. Lagi nagtataksil yung bayang kanyang pinili. Sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Kinakalimutan nila yung Diyos. Kaya hinayaan ng Diyos na mangyari sa kanila yun na maagawan sila ng lupa. Because they were going through discipline. Sa pagkakataon na yan, dinidisiplina pala sila ng Diyos. They were under suffering. Ipinapakita ng Diyos yung kanyang katarungan na kahit siya ay Diyos ng pag-ibig, siya ay nagpaparusa sa kanyang mga anak na may katigasan ng ulo. Ngayon, dinaraanan ng mga Israelites na ito yung problema niyan. Nakadaragdag pa yung mga false prophets. Marami mga bulaang propeta ng panahon na yun. They gave false assurance. Nagbibigay sila ng mga maling akala dito sa mga tao ito. Katulad ng paano nagbibigay ng maling akala itong mga prosperity gospel. Akala natin ngayon yung prosperity gospel noon pa. Ancient times pala. May mga false teachers na natuturo ng hindi tama. That they misrepresent the character of God. Hindi nila tinuturo yung tama sa mga tao. Nakakalungkot lang. Sapagkat hanggang ngayon nakikita natin yung kanilang mga ginagawa na hindi tama. Alam niyo ba, sa mga false prophets na yun, merong isang nanghula. Ang pangalan niya Hananiah. Ang sabi ni Hananiah, it would only last for 2 years. Kasi yung mga Israelites dito, sa pagkakataon na yan, nasa Babylon sila. Wala sila sa lupang sinilangan nila. Wala sila sa lupang pinalakihan nila. Nandun sila sa Babylonia. At syempre, itong mga tao ito, itong mga Israelites dito, umaasa sila na aalisin sila ng Diyos kung sa sitwasyon na yun. Na aalisin sila ng Diyos doon sa Babylon. E merong isang false prophet na nagsabi, it would only last for 2 years. Hindi naman kayo parurusahan ng Diyos na matagal. 2 taon lang. But you know what? Prophet Jeremiah, the prophet from God, rebuked Hananiah. Kung tinignan natin yung Jeremiah chapter 29, verse 8 to 9, nagbigay ng paalala si Jeremiah sa mga tao. Do not let your prophets and diviners, pag sinabing diviners, ito yung mga taong nananaginip at nagbibigay ng kanilang mga hula base sa kanilang panaginip. Do not let your prophets deceive you. They prophesy lies to you in my name. Hanggang sa panahon ngayon, nakikita natin yan. Diba? They prophesy about the second coming of Jesus Christ. Ngayon na raw yung pagdating ng Panginoon, by specific date, ay bibigay. Those people who say those things, they do not came from God. They do not come from God. Hindi sila nanggagaling sa Diyos. Yung lahat ng mga sinasabi nila, hinimula lang nila yun. Pananaw lang nila yun sa buhay, sinasabi nila galing sa Diyos. Pero hindi naman sila kinuusap ng Diyos. Maraming ganyan ngayon, mga false prophets. Merong revelation daw na ibinigay sa kanya yung Diyos.
Siya lang yung makakapagpaliwanag ng Book of Apocalypse. May mga ganun tao. Na siya lang yung binigyan ng secret revelation. Walang ganun. Pero alam mo si Prophet Jeremiah, the prophet from God, he set a realistic expectation to his people. Hindi niloko ni Prophet Jeremiah yung mga tao. Ano sinabi ni Prophet Jeremiah? You will be there for about 70 years. The exile will last 70 years, 70 taon. Ganon katagal sila mananatili sa Babylonia. Yung mga makakapakinig sa kanya, yung mga Israelis, masasaktan nyo, lalo na yung mga makatanda. Yung mga aged people, sapagkat alam nila na hindi sila mamamatay sa kanilang lupain, mamamatay sila sa lupain ng iba. At hindi nila gusto mangyari yun. They do not want to die in a foreign land. Hindi sila makakabalik sa homeland nila. Hindi nila gusto marinig yun kay Prophet Jeremiah, but that's the truth. Yun yung totoo. Hindi niloko ni Prophet Jeremiah itong mga tao. He set a realistic expectation. Ang sinabi ni Prophet Jeremiah, magtayo na kayo ng mga bahay dyan. Magsipag-asawa na kayo. Magsipag-anak na kayo. Sapagkat yung mga susunod na henerasyon, yun yung makakakita ng pagpapalaya ng Diyos. Hindi nyo maaabutan yan. Yung message ni Prophet Jeremiah, it is not a message of comfort. It is a message of correction. Itong mga taong ito, they expect something from God. They expect immediate blessing from God. Na aayusin na agad ng Diyos yung kanilang situation. Sila yung nagkamali sa Diyos. Sila yung nagtataksi sa Diyos. And they wanted God to fix everything quickly. But you know what? God did not fix everything quickly at that time. Hindi inayos ng Diyos yung kanilang sitwasyon sa pagkakataon na yan. Sapagkat meron gustong ituro yung Diyos doon sa mga tao na yun. Kapag yung isang magulang nagalit sa kanyang anak, ikinukulong niya sa bahay. Grounded ka for 7 days. 7 araw kang hindi lalabas ng bahay. May mga magulang maaawa sa kanilang anak kapag nakita kong umiiyak, lumangawa yung kanilang anak, 2 days pa lang palalapasin kanila sa bahay. Pero hindi ganun yung Diyos. God did not fix everything quickly. Tinupad ng Diyos kung ano yung sinabi niya, 70 years, 70 years. Hindi totoo yung 2 years na sinasabi ni Hananiah. Comforting lives yun. Yung sinasabi ni Hananiah, yun yung gusto nila marinig. 2 taon na. Sugar coating yung tawag doon. Hindi yun yung gusto nila marinig. Hindi yung 70 years yung gusto nila marinig. Yung gusto nila marinig yung 2 years na. Pero kapag tinignan natin yung Book of Jeremiah chapter 29 verse 11, on the grand scheme of things, this is what it actually means. Ito yung tunay na kahulugan ng Jeremiah chapter 29 verse 11. Ano yung sinasabi ng Jeremiah chapter 29 verse 11? For I have plans for you. Sinasabi yun ng Panginoon sa mga Israelita na meron akong plano sa inyo. Na para sa kapayapaan, at para sa kinabukasan ninyo. Bakit sinasabi yun ng Diyos sa kanila? Sinasabi yun ng Diyos sa kanila sapagkat itong mga taong ito, iniisip nila, inabandon na sila ng Diyos. That God abandoned them during that time. But you know what? God never abandoned them in the very first place. Di naman sila iniwan ng Diyos. Sila yung nangiiwan sa Diyos. They were the ones abandoned God. Sila yung nagtataksi sa Diyos, hindi yung Diyos yung nagtaksi sa kanila.
Kapag tinignan natin yung Book of Deuteronomy, makikita natin may kasunduan yung Diyos at ang mga Israelites that if you disobey God, you would be in exile. Pag binasa niyo yung Deuteronomy chapter 28 to 30, makikita niyo doon na kapag ang mga Israelita ay matitigas ang ulo, hahayaan ng Diyos na mabasa kamay ng ibang lahi yung kanilang lupain. Hindi sila tutulungan ng Diyos. But if they repent, God will offer restoration to them. Ang Diyos sumusunod lamang siya sa covenant. God remains consistent in His word. Na sinabi niya, kapag matigas ang ulo ninyo, hayaan ko kayo mangyari sa inyo yan. Nagtaksil ba yung Diyos doon? Hindi. God never abandoned them. They were the ones abandoned God. Sila yung nagsisisamba sa Diyos-Diyosan. Sila yung nagkakamali. Sila yung nang-iwan sa Diyos. Sila yung nagpapaya sa Diyos. Tapos sasabihin nila sila yung pinapabayaan sila ng Diyos. No. In Jeremiah chapter 29 verse 11, pag tinignan natin, it encapsulates the immutable character of God. Pag sinabing immutable character, ito yung hindi nagbabagong karakter ng Diyos. Israel was faithless to God. Itong mga Israelita nito ay walang pananampalataya sa Diyos. But God remained faithful to them. Nanatiling tapat yung Diyos sa kanila kahit nagtataksil ng mga Israelita nito. God promises restoration. Nangako yung Diyos na aayusin niya yung lahat ng bagay. Yun yung Jeremiah chapter 29. Not because Israel deserves it. Katulad ng kung paano hindi natin deserve yung mga bagay na ibinigay ng Diyos sa atin. We do not deserve salvation in the very first place. We do not deserve that. Sentensyado tayo sa apoy lahat. We do not deserve restoration. Tapos sa impyerno ang tao. Ganun din ang mga Israelites. They do not deserve that. But God cannot deny Himself. Hindi kailanman ipinagkakailan ng Diyos ng kanyang sarili. Yun yung kanyang karakter. Ang Diyos ay mapagpatawad. Ang Diyos ay pag-ibig, parang isang magulang na kahit dinidisiplina niya yung kanyang anak, iniisip niya pa rin yung kapakanan ng kanyang anak. Yun yung tunay na kahulugan ng Jeremiah chapter 29 verse 11. Sinasabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, if we are faithless, He remains faithful because He cannot deny Himself. Kaya yung Jeremiah chapter 29 verse 11, it is not about us. It is about the character of God. Na yung Diyos na yun, hindi siya nagbabago. Ano man yung gawin ng tao sa Kanya, iniisip niya pa rin yung kapakanan niya. Kahit nakakalimot tayo sa Diyos, hindi kailanman nakakalimot ang Diyos sa atin. Tawagin ko natin ang ating Diyos. Napaka-beauty po. Tunay nga po na talagang mga Kristyano po ay dadaan sa mga pagsubukan. Kahit na talagang pagdadaanan ng mga bawang Kristyano ng mga libayan. Kaya natigil na minsan ay nakakalimot tayo sa Panginoon. Talagang ahaya ng Panginoon na tumatay sa mga libayan. Ngunit ang ito niyang pangako, muli natin siya pinanat at nalumbalik tayo sa Kanya. Tayo na Kanyang katatawarin natin. Ikaw, magsitayo na po tayo lahat.
Dakilang ng Diyos na mga bagay, makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa gabi nito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lalaking ginamit mo, Panginoon. Salamat sa buhay ng Kuya Lord, Panginoon. Mapatuloy niyo siyang gamitin sa pagbabahagi ng iyong mga salita, Panginoon. Tuloy niyo po siyang pagpalain, Panginoon, at ingatan sa bawat araw. Muli, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga mensahe mo, Panginoon, na amin na pakinggan ngayong gabi nito, Panginoon, sa aklat po ni Jeremias, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ito lamang ang Diyos na makatalungan sa lahat, Panginoon. Bagamat, Panginoon, na minsan ay napakabigit sa amin kung aming iisipin yung mga bagay, Panginoon, na minsan iniisip namin na ikaw ay hindi mo kami pinapakinggan, Panginoon, sa aming mga tayo, Panginoon. Ngunit, dapat namin gawin, Panginoon, na isipin namin, Panginoon, yung mga bagay na aming nagawa sa iyo, Panginoon. Kung kami ba ay tunay na sumusunod sa iyo, Panginoon. Kung kami ba ay tunay na nananampalataya sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, na kung may mga bagay kami mga pagkukulang sa iyo, Panginoon, nawa kami iyong patawanan, Panginoon. At kami, Panginoon, ay lumalapit sa iyo, Panginoon, na ipapalinis sa aming mga pagkakamali na nagawa sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, na masupuan mo kami na laging sumusunod sa iyo mga salita, Panginoon. Mamukay kami na may takot sa iyo, Panginoon. At muli, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa bawat isa. Ngayon po ay dalako po kami sa aming pananalangin sa iyo. Nawa, Panginoon, na ikaw luminig ng bawat panalangin ng aking mga kapatid, Panginoon. Ngayon pa lamang, Panginoon, ay inaakin na namin, Panginoon, at patugunan ng aming mga hinihiling sa iyo, Panginoon. At kayo po ang patuloy na may taas sa aming gawa nito, Panginoon, hanggang sa akin ito ay natapos. Muli, sa iyo po ang pinakamataas na patuloy sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay po, last week ay groupings po tayo. Ngayon naman po ay kumuha na po tayo ng ating po mga partners. Ayan. At tayo po ay manalangin sama-sama. Kuya, ano? Kuya, dito. Kuya, ready? Abi, wala na naman yung kain dalawa. Ayoko din sa'yo. Oy, palit. Ayaw daw niya sa akin. Akin yung isa dyan. Hindi, ito po. Akin yung isa. Angela, dito ka. Sa akin si ano. Sa partner mo tayo. Si Angela. Angela, ito ba? Nag-partner na kami ng Mercury. O tayo na.
Sige po, sa gitna na po tayo lahat. Ano mga bibili niyo mga tila? Gawin po natin ang salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangako. Ang bawat pagpapala mo, higit kaysa sa pangwakas kong panalangin, tuwinan ko po si Deacon Remy. Ikaw may mamagay. Sige po, tapos na po ang ating gawain. Hindi po kayo sa pag-uwi. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Siguro ay